Magandang hapon mga farmland. Nandito kami sa property dito sa Paete, Laguna. Ito ay upland, so bundok ng Paete. At ito po yung pinaka-property. Ito po ay may sukat na 1.6 hectares. So along the road at nadaanan pa nga po ng kalsada. Ayan po yung boundary, yung may bakod. Ayan. Ayan po yung boundary ng property. Padiretso pa po dun. Sa area po na ito, yung buong kalsada ay nasakop po itong property. Nasakop po ng property. Yung sa banda doon, 2.5 meters po yung nadaanan ng kalsada dito sa property. Pero sa side na dito, sa area na ito, yan po ay yung buong kalsada po galing po sa property. At meron pa nga po dyan sa kabila. Meron pa po dyan kasi po nadaanan ng kalsada. So sa area na dyan, nandyan po yung pinakasapa. May sapa po diyan. Ito po ay flat. Kukunti nga lang po yung tanim, mga punong kahoy at konti pong fruit trees. So hanggang dun pa po yan, overlooking po ang bundok. Ayan, ito po ay kakunti ang mga kalapit bahay at kanya-kanya pong farmlot dito. So tahimik, ang maririnig nyo lang po ay mga huni ng kuliglig at ng mga ibon. Meron pong isang nakabili dito, taga ibang lugar din. Ayan po yung kanyang farmlot, yung kabila nga po ng property. So sabi, taga Batangas daw po yung nakabili niyan. Ayan po yung sapa. Yan po yung pinaka-boundary ng property. At ayan meron pong bakod sa kabila. Yan po ay kasama pa sa property dyan sa area dyan. So kalapit niya mismo yung sapa. Ayan po yung sapa dito sa gilid ng property. Nandito kami sa dulong area ng property. Pupunta kami doon sa gitna, tsaka doon sa may bungad. Yan, dito kami sa kabila ng property. At ayan po ang bakod. So may bakod po yung kabila, kaya po meron ng pinaka-boundary. Ito po ay patag, maganda pong taniman, bahay bakasyunan, pwede din pong lagyan ng panabong na manok. So, yung nakikitang bundok na yon na binobulldozer, dun po yung daan papunta po sa windmill. Ayan. Yun. Ongoing na po ang construction ng windmill dito sa bundok ng Paete, Laguna. Dito po ay malamig din po ang klima. Kanina nga po sobrang kapal ng fog. Kasi bare months na po, so taglamig na. Ang layo po nito from Manila ay 3 hours. At from Petron 7-Eleven po sa highway, estimated po mga 10 kilometers.
At ang layo naman po nito sa Tatlong Cruz ay mga 1 to 2 kilometers po. Ang Tatlong Cruz po ay located po dito sa bundok ng Paete, Laguna. Yun po ay madami pong napunta tuwing mahal na araw o Semana Santa. Yan ang kalsada. Ito nga lang po ay walang tanim. So mga ka-farmland, yung makakabili na po ang magde-develop at magtatanim nito. Ayan o, meron lang siyang katmon. May katmon, may santol at langka. Yan, kasama pa po sa property yan. Yan pong daan na yan ay pansamantala lang po na nakikiraan tong kabila. So, yan po ay kasama pa po sa property at yan po naman ay aalisin kasi humingi lang sila ng pabor noon. So, may sarili naman silang daan dun sa kabila. Kaya pwede po yan tanggalin. Ayan po, yan yung kalsada. Lakas ng sound. Saan yun? Lakas ng sound sa? Ayan, kasama pa po sa property yan. At yan po ay hanggang doon po. Yan, hanggang sa may mga motor. Ayan, hanggang doon po yan sa may mga motor. Kasi ang property ay hanggang doon pa po sa may gate. Ayan. So hanggang dyan pa po. Di lang po kami makalapit kasi po madaming aso. So papunta pa po dyan ang property kasi po ito'y 1.6 hectares. So sa total ng sukat, tatanggalin po yung nakain na kalsada. So diretso pa po dyan at overlooking po ang bundok. Dito po ay meron pong source ng kuryente. May signal din po ang cellphone at internet connection. Ayan nga po ang kuryente. Inuulit ko, ito pong daan na ito ay pangsamantala lang po na nakiraan dito sa property. Pero pag gagamitin na po, tatanggalin na po ito at ito po ay may pag-uusap at ito hindi ipinagbili. So hanggang dun pa po yung property, padiretso pa po doon. Yan, papunta pa po dyan at ayan po yung pinakakalsada. So papunta naman kami dito sa kabila. Sakop pa yan ng property. At hanggang dun pa po. Dito naman sa location na ito, ang nasako po ng kalsada dito sa property ay 2.5 meters lang po. From doon, paikot po papunta dyan, 2.5 meters po ang nakuha dito sa pinaka-property. So, hindi na po kasama sa property tong kabila. Hindi na po kasama yan. Ito lang po. So, papadito po tayo. Ayan, ito po, may mga tanim po ito na katmon. Tagbungahan na naman ng katmon pala. Ang dami na naman bunga. Tapos kamansi. Ito po ang merong mga tanim na saging. Ayan. Meron pong kaong. Ayan po ang katmon. Hanggang doon pa po ang property.
Hindi po naman siya masyadong masukal. Yung malalambot na kahoy lang po, ay na mga damo lang po ito. Kasi meron po siyang Carabao grass. Lakas ng sound siya. Talaga. Sa landfill dyan. Ito po yung pinaka-boundary ng property. Ito pong Nara. So, ayan o. Ang laki ng Nara. Yan, hanggang dito yung pinaka-property. So, papunta po dyan. Itong pwesto namin, labas na po kami sa pinaka-property. Diretso dyan, pataas. Tapos papunta po sa may tabing kalsada. Ayan, dito sa area na to, medyo may kasukalan na. Ayun yung puno ng balimbing, tsaka po yung kubo nandun sa kabila. Wala dadaanan dito? Meron. Siya, sige. Muna ka. Okay. Ayan, kami po ay pupunta po dito sa may kubo, palabas po dun sa pinaka kalsada ulit. So, ang property po talaga ay, ang frontage ay kalsada. So, malaki po yung nakuha na frontage niya. So, siguro ang estimated po ay mga 200 meters. Ayan, sako pa po ito ng property mga ka-farmland hanggang dyan po sa area. At kasama yung balimbing, yung langka, papunta po kami dyan. Yan, so dito overlooking po ang bundok. Mga ka-farmland, ang bayan ng Paite po ay kilala po sa wood carving capital of the Philippines. Dati po, sikat na sikat po ang Paete sa taka, sa ukit. Actually, hanggang ngayon nag-uukit pa po sila. At dito po kayo makakabili ng mga inukit ng mga puon at sari-sari, kung ano-ano pa. Ayan po, ito po ay balimbing. So, papunta kami dyan. At sa inyong kaalaman, si Idol Sara at si Mateo po ay dito din po nakabili din sila dito ng property or ng farm dito din sa bundok ng Paete. So sila nga lang po ay banda doon. Medyo malayo pa po dito. Doon pa sila sa may bandang dulo. Ganadong-ganado mga farmland yung nagpapatugtog, yung nagpapamusic. At rinig na rinig hanggang dito. Ayan o. Dati po itong gulayan, kamotehan, ay itinumba na nga lang po ni Bagyong Christine. May mga saging, may kubo. Ayan, kalsada na po yun mga ka-farmland. So, hanggang dyan po yung pinaka-property dito sa area na to. At yan po ay kalsada. Ayan o mga ka-farmland, ito yung property. Diyan kami galing. So, hanggang doon lang. Hanggang doon lang siya. Papunta po dito.
So estimated po nga more or less po ay 200 meters po ang frontage kasi liliko pa siya papunta doon hanggang doon pa sa kabilang dulo. So mga ka-farmland, ang property po ay 1.6 hectares. Ito po ay titulado, clean title, buhay pa po ang nakapangalan sa titulo. Ito po ang presyo ay 500 pesos per square meter. Ito po ay 500 pesos per square meter. Slightly negotiable po ito. Wala pong problema ang dokumento ng lupang ito. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.